Mahigit 300 taon mula nang sakupin ng mga Kastilang, konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang mga batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Ang sino mang sumuway ay malupit na pinapahirapan at brutal na pinapatay. Hanggang may isang tao na nagtaguyod at pinamunuan ang isang katipunan at buong tapang ay pinaglaban ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang bansang sinilangan. Ikadalawamput-tatlo ng Agosto, taong 1800 at 1976, ang pagtitipon ng hindi bababa sa 500 miyembro ng katipunan. Ang pagpunit sa sedula sa hudyat ni Andres Bonifacio. Ang pagsisimula ng madugong himagsikan. Kalye Bioterio sa Intramuros. Nagmamakaawa at nakaluhod ang isang Indio sa isang sundalong Espanyol sa kadahilan ng humihingi ito ng pagkain at gamot para sa kanyang mga kasamang may sakit at gutom na. Maawa na po kayo sa amin. Naway ibigay nyo na ang aming kailangan, gamot at pagkain upang manumbalik ang kalakasan ng aming mga kasamahan at gumaling sila sa mga kanilang sakit. Blasphemia, Indio! Isa kang walang kwentang nilalang! Sinampal ng Espanyol ang Indio at ito'y bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng nangyari, naglakad na lamang ito na umiiyak na tila walang nangyari. At nasaksihan nitong maraming Pilipino, isa na si Andres Bonifacio. Hindi ko na makikmura ang kalapastangan ng ginawa ng mga Espanyol sa aking mga kapwa Pilipino. Kumukulo na ang dugong Pilipinong nananalatay sa aking katawan. Kailangan maiwasan na ito. Magaganap na ngayon ng unang pagpupulong ng mga pinuno sa katipunan. Kung sa paghahandang ito ay makakamit na natin ang minimiting kapayapaan, handa akong magbuwis ng buhay. Para sa bayan! Para sa bayan! Agosto 22, 1876, sa bahay ni Apolonio Samson sa Balintawak. Pagpupulong upang bumuo ng samahang lumaban sa mga Espanyol. Ano na lamang mangyayari sa atin at ang ating kaibigan si Jose Rizal kung siya'y nadakip at kinulong na. Papaano na lamang ang mga sumusunod na samahan nito? Ha? Ano pa nga bang aasahan nating mangyari? Dadakpin din ng mga Espanyol ang mga sumusuporta sinulong sa Rizal. Nakakaawa naman tayong mga Pilipino sa ating sariling bayan. Tayo mismo siyang nagiging alipin. Ang mapayapang pagbabago na inilulong sa Rizal ay nalulugmok na sa putikan. Kailangan na nating mapagnukalang isang bagong samahang may pagkakaisang mga Pilipino na siyang nalaban at pupugsa sa karumulduman na paggalipotsta sa atin ng mga Espanyol. Kailangan na natin ng paghimagsikan. Kung gayon, ano ang iyong nais mangyari, Andres? Magtatatag tayo ng samahang walang kinakatakutan kahit kamatayan para sa ating bayan. Samahang malakas at makabayan dahil tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban. Tayo na nakapagbibigay ng kalayaan na rapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng katipunan. Pinaubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano sa tingin mo ang nararapat. Kayo'y makakaasa at hindi mabibigo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pamunuan ang katipunan ito.
Maraming nakakalam sa kilos ng Katipunan, Andres. Kailangan na natin gawan ng paraan. Kung gayon, mas kailangan na nating umalis dito upang ang ating samahan ay hindi matunton ng iba. Ako'y muli na lamang magpapatawag ng isang pagpupulong. Lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon tungkol sa pag-aalsa laban sa Espanya. Unti-unti nang napupugsa ang ating samahan. Alam na ng Espanyol ang ating mga gagawin. Kailan na natin balak gawin ang pag-alsang ito? Gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Ang ating mga tauhan ay papupurihan lamang sa gagawin nating pag-aalsa. Hindi rin natin pwedeng simulan ang kaganapang ito kung wala naman tayong sapat na kagamitan at pagkain para sa samahang lalaban. Ito ang kailangan nating sakripisyo. Wala nang masyadong maagang panahon kung lahat tayo'y magkakaisa. Paayaan na lang ba natin magutom ang ating mga katipon? Kung meron man importanteng bagay na kailangan, yun ay isang sapat na lakas. At isa pa, hindi sa ngayon sa atin ang mga mamamayan ayon kay Rizal. Ang mga mamamayan ay hindi kakampi ng Katipunan. Masyadong maaga pa para sa ating pag-aalsa. Supremo, wag nating madalihin ang laban na ito. Sandali lamang mga katipon! Mga magigiting na anak ng bayan, dumating na ang panahon. Alalahanin nyo ang ating mga kapatid na binariles sa buong bayan. Ito na ang panahon upang tayo'y magdesisyon kung anong dapat gawin. Kung babalik tayo doon ngayon, tayo'y papatayin ng mga Espanyol. Alam na nila ang ating samahan. Ang putok ng kanilang baril ay nakatutok na sa ating mga katawan. Kung hindi natin simulan ngayon ang pag-aalsa, kailan pa ang mga Espanyol pa rin ay papatay sa atin. Kinakailangan na nating magdesisyon ngayon. Ano ang inyong mga desisyon? Lalaban tayo! Lalaban! Lalaban! Lumaban! Lalaban! Lalaban! Tunayan nyo ang sigaw ng inyong mga damdamin. Ang kadahilanan ng pagbubuwis ng ating buhay ay para makamit ang minimithi nating matagal ng kalayaan. Ang pagdanap ng dugo ay upang isalba ang ating bansang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Kung handa kayong lumaban, ilabas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umalipin sa atin lahat. Katipunan! Kailangan na nating wakasan ang ilang daang pananakop sa atin ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang mga baril at kanyon ng Kastila. Lalaban tayo hanggang sa ating huling hininga. Hindi tayo malulupig. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito, sa atin ang bayan ito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Gunitin ang sedula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!